Magandang gabi po sa bawat isa sa atin, sa mga ating members ng sa True Light. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa mga nanonood po ngayon sa araw po ng sa gabi pong ito, Friday, tayo po magkasama ngayon sa October 18. Magandang gabi po sa inyong lahat. Muli, ako po si Brother Glenn. Po ngayon ang nakatasang mag-lead ngayon sa ating Bible study for tonight. Kung maalala niyo po, ang ating pong series ay series ng ating pag-aaral about sa parables ni Jesus. Marami na po tayong diniscuss or marami na po tayong pinag-aralan about parables ni Jesus. Ito lang po ay kaduktong at continuation lang po ng marami pong parables about na sinaysay ni Jesus sa Bible. Isa nga po sa patuloy ng series na to, ito po ay paraan natin para maintindihan, malaman, mapag-aralan ano nga bang kahalagahan ng mga parables na sinaysay ni Jesus nung siya'y nabubuhay sa mundo. Kung para saan to, ano ba ang meaning nito, ito po yung ating pinag-aaralan. So, samahan niyo po ako ngayong gabi na ating pong pag-aralan ng isa pang parable ni Jesus. Bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Lord, muli salamat po sa gabing ito na kami nagkasama-sama, tinipon mo. Bagamat ito'y online, kami nagkasama-sama bilang kapatid upang magsalo-salo ng iyong salita. Ako po na iyong gagamitin para i-lead kami sa gabi na to. Sabihin niyo po ako ng wisdom na galing sa iyo. Gawin niyo po ang aking labi, Holy Spirit, na kayo po ang mataas, salita mo lamang po ang mataas, mabigas to Lord. Tulungan niyo po kaming sa puso, sa isip, at malinawagan ang parables na ituturo mo ngayong gabi, Lord. Muli kami yung gabayan, just we pray, Amen. Yan, muli kung kayo po ay ngayon pa lamang po nakatutok or ngayon pa lang po nakapagpanood ng aming ginaganap na online Bible study. Marami po tayong mga naka-upload na videos sa ating True Light page sa Facebook. Ito po yung i-like nyo lang po yung page, then pwede nyo pong i-browse yung mga previous videos natin para panood po natin masabay-bayan pa ating ibang mga lessons, ibang mga topic about sa iba pa natin pinag-aaralan, ting Friday, ting Wednesday, at syempre po yung ating ginaganap tuwing linggo, Sunday service. Muli, ang title po ng ating pag-aaral ngayong gabi is about, marahil alam niyo na po ito, nabasa niyo na po, pag-aaral niyo ng mga parables. Ito'y maiksi lamang pong isang parabola ng Panginoon, pero ito po'y malalim po ang pangangahulugan nito at ating pong hihimayin, ating pong alamin. Ito po yung The Parable of the Hidden Treasure. Matatagpuan po ito sa Matthew 13:44. Ano man po yung version ng Bible nyo, ito man po yung English or Tagalog, pwede nyo po buksan sa Mateo 13, Kapitulo 44. At pong basahin yung verse. The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. When a man found it, he hid it again, and then in his joy went and sold all he had and bought that field. Sa Tagalog po, ito po yung sinasabi, ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinabunan. Tuwang-tuwa siyang umalis at ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na iyon. Bali po, isang maiksi lang po siya, isang verse lang po siya. Pero alamin po natin yung kahulugan po ng treasure na nakita ng tao. O ano po ba yung nire-represent ng treasure na to? Ano po ba yung nire-represent ng tao na yun? Ano po yung ginawa niya? Ano po yung alamin natin. So, kung nung panahon to, bigyan ko lang po kayo ng brief background. Jesus po, panahon ni Jesus,
Of course, alam po natin na lumang panahon po yun, New Testament na panahon. Alam pa po nung kung ikaw po ay mayaman, wala pa po itong bangko, or siguro konsepto pa lang po ng bangko meron doon, pero yung mismong physical na bangko na pwede kang mag-deposit ng cash, may kang pera, meron kang tinatagong mga pera, pwede po i-deposit para po mag-save sa bank. Diba ngayon po yung current na natin, modern day investment po natin is nag-save po tayo sa bank o kung ano man po ating pinag-investan. Noong panahon po noon, kapag mayaman ka or meron kang isang property, meron kang isang pag-aari, siguro, yun nga, marahil ginto, alahas, ano man po, ang kadalasan po para maitago ito or para ma-preserve mo yon para hindi siya manakaw, makuha ng ibang tao is ang madalas pong ginagawa is ibinabaon po sa ilalim ng lupa. Ganun po yung treasure nun, yung kayamanan nila or kayamanan po ng mayamang tao na dahil sa takot po nila siguro, marahil maraming factor po bakit nila ginagawa yan, marahil siguro ayaw nilang makuha ng ibang tao or yun nga, maaaring ini-invest nila para sa future, magamit ng kanyang anak, binabaon niya po sa property niya, nyari meron siyang lupa, doon niya po binabaon yung kanyang natagong kayamanan, mga ginto. Yun po yung senaryo nun. Bali, hinambing po ng ating Panginoon yung Kingdom of Heaven. Ito sa verse na yun, kaharian ng langit. Yun, hinambing niya po sa kayamanang nakabaon sa isang. Himayin po natin. Sabi po doon, the kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. And gaya pa nasabi ko sa inyo po, all important belongings and possession are buried on the ground. Ito po yung konsepto po ng araw. Marahil, hindi na po siguro applicable ngayon sa atin, pero in the same way, tayo po, yung mga possession po natin or belongings natin, marahil tinatago po natin, marahil sa inyo meron pong parang kahadiyero, yun po nila nilalagay, meron silang po security box sa bahay, yun po meron po siyang parang nakalak po, nakapadlock, o ano man po yung means ng pagtatago nyo ng isang property. Marahil meron po sa atin ngayon, tago pa rin ng mga alahas or iba naman po is mga titulo ng lupa, something. Iba naman po, kayamanan niya. Siyempre, naka-invest po sa mga iba pong sa mga property, sa bangko, naka-invest, naka-time deposit, etc. po. Yun po, sa time po na yun, yun po yung treasure ng isang tao na yun. Na alam niyo man po yung treasure na isa pong mahalagang bagay sa kanya na pag-aari niya. Na tinitreasure niya, meaning binibigyan niya ng importansya na ayaw niyang makuha ng iba dahil din yung importante sa kanya, treasure niya sa sarili niya. Marahil gusto niya ito ipamana sa kanyang angkan, sa kanyang magiging anak, or magiging magiging anak, apo, etc. Hinambing po ng ating Panginoon dun na nakatago daw sa ilalim ng lupa, yung Kingdom of Heaven. When a man found it, he hid it again. Yun po yung word doon. Kasi po, yung time nga po na yun, sabi ko po sa inyo, para po itago ang yung treasure is binabaon po sa lupa. Kaya lang yung tao po na to, yung sabi po ng Panginoon sa parable na to, nakita niya po, when a man found it, sabihin nakita niya po yung treasure, marahil wala pong sinabi sa Bible, pero marahil po yung tao na to is isang trabahador or isang trabaho siguro, marahil farmer, nagbuhukay siya, hanggang sa nakita niya, may nakita siya
na kayamanan. Then, yung pagkakita niya, when a man found it, he hid it again. Sabihin po, tinago niya pa ulit or binaon niya pa ulit. Kasi po, if ang time po na yun, if it was removed from the earth, it was the property of whomever owned the land. In other words, the treasure could not simply be taken. That would be a theft. Meaning po, kung yung time po na yun is, nyari, may nakita po kang kayamanan na nakabaon dun sa lupa, nakita mo, hindi mo siya pwedeng kunin or ilabas. Kasi ang pag-aari, ang magiging pag-aari po ng treasure na yun, ng kayamanan na yun, is yung kung sino po yung may-ari ng lupa na yun. Ganun po siya. So, kaya po, pag kinuha mo siya or nilabas mo siya sa lupa, sa earth, yun po yung binabanggit dito, pupunta po siya, hindi po siya mapupunta sa iyo na ikaw nakakita, kundi mapupunta po siya dun sa may-ari ng lupa. So, in other words, the treasure could not be simply be taken. That would be a theft. Yun nga po, para kapag kinuha mo, parang ninakaw mo yung kayamanan. Kaya po, ang ginawa ng tao na to, nakita niya po, yung kayamanan na yun, is ibinaon niya ulit. Marahil siya lang yung ng pagkakataon na yun, is siya lang po yung nagbuhukay or siya lang po yung oras na yun, siya lang po yung nakakita, wala po ibang nakakita, kaya binaon niya po ulit. Kasi kung may nakakaalam po ibang tao, marahil nagka-interest din doon or hindi po nila ginawa, marahil sinabi po nila sa owner ng land yung treasure na nakita nila. Pero yung tao po na to, ang ginawa niya po is itinago niya po ulit, binaon niya po ulit sa lupa. And then in his joy went and sold all he had and bought that field. Yun po, dahil sa tuwa niya po, dahil yun nga po, nakita niya sa kanyang paghukay is nakita niya kayamanan, tapos binaon niya pa ulit dahil sa sobrang tuwa niya, dahil hindi niya ma-contain, nakita niya, siguro nagulat siya. Marahil, kunyari, kayo man po sa sitwasyon nyari, yun nga po, isa kayong farmer or nagdidig kayo sa lupa, may nakita kayo, bila kayo nakakayamanan. Siyempre, parang shock po kayo or parang sobrang saya nyo, lalo na kapag talagang hinahanap or meron kayong hinahanap na bagay at nakita nyo. Nakita nyo yung treasure na yun, nakita nyo. Ang una po niyang ginawa is tinago niya pa ulit. Sobrang saya niya po. Sobrang saya niya. Umalis siya. He went and sold all he had. So, ibinenta niya po ang lahat ng meron siya. Ganun po ka-importante or ganun po kahalaga yung treasure na yun at ibinenta niya po lahat ng meron siya. Kung isipin po natin, imaginein po natin yung time na yon, ano po kaya yung nakita? Ba't gano'n na lang po ang naging action or naging ginawa ng tao na yon para ibenta niya ang kanyang ari-arian? Hindi po nabanggit kung gano'ng kayaman yung tao na yon. Marahil siguro ordinary tao siya na siguro meron siyang bahay, alagang hayop, pero hindi siya ganun, marahil hindi siya hari. Dahil hindi naman yung pag-aari yung lupa na yun. Meron siyang ibang pag-aari. Wala pong sinabi kung mayaman or mahirap siya. But then again, lahat po ng pag-aari niya is ibinenta niya. At nung pagbabenta niya pag-aari niya, binili niya po yung field, yung lupa, yung sakahan ng lupa na yun, yung lupa na yun, yung bukirin po na yun, is binili niya sa may-ari. However, if the field owner sold the land, he would also be selling any buried valuables. The new owner would be legally free to dig up and take such treasure. Yun po. Dahil alam niya nga po na hanggat hindi sa kanya yung lupa na yon, ay hindi, nung nakita niyang kayamanan, is hindi niya pag-aari, hanggat hindi niya pag-aari yung lupa na yun. Kaya ginawa niya,
Sobrang saya niya, binenta niya lahat ng kanyang pag-aari at binili niya yung lupa na yun. Siguro yung may-ari po ng lupa na, yung original owner po ng field na yun is siyempre hindi niya alam. Hindi niya alam na may treasure doon. Hindi niya alam. Marahil maniniwala po ako na yung pagkakabili po ng tao na to is sobra-sobra dun sa price na price ng lupa na yon. Meaning, kunwari ang lupa nung time na yun is worth 1 million. Marahil ang binigay niya or ipinahid niya is mas higit pa. Dahil sa kagustuhan niya na ibenta bilhin yung lupa. Marahil hindi naman binebenta yun ng may-ari talaga eh. Pero sa kagustuhan niyang mabili yung lupa, marahil nagbayad siya ng sobra-sobra para mabili lang yung lupa niya. Kung babalikan po natin, ano po yung meaning nung parable ni Jesus na yun? Naiksi lang po yun, pero ano po yung meaning nun? Yung kingdom of heaven daw is yun nga, treasure na nakabaon sa lupa, nakahide sa lupa. Then, once na nakita ng tao, ay gagawin niya ang lahat. Gagawin niya ang lahat para mapunta sa kanya yung treasure na yun. Kung matandaan po natin, sa in Matthew chapter 19, Jesus will famously tell a rich young man, ito po yung story ng rich young man to sell all his own and follow him. Doon po yun sa Matthew 19:21. Marahil ito po yung series na nabanggit po ni Ate Pastora ng Sunday sa series na Follow Me, na series sa Sunday service natin na kausap po ng Panginoon ng isang mayamang tao, rich young man, na tinanong po si Jesus kung paano siya maliligtas. At ito po yung verse na yon na sabi niya, Jesus answered, "If you want to be perfect, go, sell your possession and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me." Yan po. Bali, yung parable po na to ay marahil connected po dito sa story or dun sa story ng rich young man na to na mayaman siya at tatanong niya kay Jesus kung paano siya maliligtas. Dahil ginagawa naman, mabait naman siya, ginagawa niya yung mga utos. Ito po yung sabi ni Jesus, go, sell your possession and give to the poor. Ito rin po yung parang meaning nung parable na to is yung kingdom of heaven is para makasunod ka kay Jesus, para makafollow sa ating Panginoon is gagawin mo lahat. You will take up your cross, you will sacrifice kung ano man po yung belongings mo or ito nga sa rich young man, yung kanyang pera or yung kanyang kayamanan is iiwan niya lahat para i-follow or sundan si Jesus. But ito po yung naging response nung rich young man. He's unwilling to follow Jesus if it means losing his wealth. Yun po yung naging naging reaction niya or naging action niya nung narinig niya yung sinabi ni Jesus na ibenta mo lahat ng iyong kayamanan, ibigay mo sa mahirap at sumunod ka sa akin. Nalungkot siya when the young man heard this, he went away sad because he had great wealth. Marahil sobrang yaman po ng tao na to. At siguro nung time na binibid niya yung kayamanan niya, hindi rin yung binibid niya kayamanan niya is iniisip niya na dugot pawis niya yung ginawa, dugot pawis niya ang kanyang in-spend or ginamit para lang ma-build or yung kayamanan niya is makuha niya kayamanan niya, ma-reach niya yung ganung level of wealth.
great wealth. Kaya nung nasabi ng Panginoon na ibigay mo to lahat, nalungkot siya. Ito po yung natin, worldly wealth make us feel secured. Alam po natin yan na kayamanan dito sa mundo, sa lupa, ito yung parang security natin. Security kasi pag may pera ka, makakabili ka ng ganito, may security ka kasi afford mo yung ganito, hindi kayo magugutom ng pamilya mo, meron kayong susuot na damit, meron kayong bahay, despite it having no eternal value. Yun po, dito basahin ko po ulit, worldly wealth make us feel secure despite it having no eternal value. It's easy to become addicted to comforts and to lose an eternal perspective. Again, nandito pa sa mundo, alam po natin yung mundo na to is temporary lang. Pero yung wealth na binibigay ng mundo, ino-offer ng mundo is nagbibigay natin ng security. Despite na wala tong halaga sa eternal life natin. Walang value sa eternal life natin. Eternal life po natin, ito po yung afterlife natin na nasabi, ito po yung ino-offer ni Jesus, yung salvation na ino-offer ni Jesus. Wala pong ano yun, wala pong value yung wealth natin sa kingdom ni Jesus. It's easy to become addicted. Again, yun nga po, ang tendency po ng tao is nag-acquire ng mga resources, ng mga wealth, yung yaman dito sa mundo habang nabubuhay, trabaho dito, negosyo dito, etc. Lahat po is parang addiction po. Ang sinabi po nito is addiction po ng isang tao para makaramdam ng comfortable life. Again, hindi po masama ang magtrabaho, hindi po masama ang yumaman at magkaroon ng komportableng buhay, pero yung kapalit po nito is kapag tayo na-hook or na-addicted na dun sa kayamanan, sa karangyaan, at nawawala na po sa atin yung eternal perspective, meaning yung salvation, na-echapera na po natin yung kingdom of heaven. Nawawala na po sa buhay natin yung ino-offer ni Jesus na eternal life. Na yun po talaga yung nagmamatter sa kanya. Ito po yung kinalungkot ng rich young man na ibibenta niya yung kanyang ari-arian para lang ibigay sa mga mahirap at sumunod sa Panginoon. Yun po yung ginawa ng tao na to dun sa parable na found niya, nakita niya na priceless yung kingdom of heaven, priceless yung treasure na nakita niya. Kaya gagawin niya lahat para lang makuha yung treasure na yun. Lahat ng pag-aari niya, sinabi po lahat hindi na marahil pati kanyang pamilya, di pa alam kung ano yung mga binenta niya, kung ano man po resources niya, para lang bilhin yung lupa na yon at makuha niya yung treasure. Ganun po yung effort na ginawa niya. Again, hindi po ito yung patumbas na baka maisip niyo interpretation na para maligtas ka, kailangan gawin mo to, gawin mo yung meron tayong participation sa salvation. Hindi po. Yung salvation po is yung po grace po ni God, yung binigay niya po, free po yun na i-accept lang po natin. Ang gawin natin, i-accept natin through our faith. At yun po, wala na po tayong kailangan gawin or good works na gawin. Ang describe lang po dito is yung mga marahil yung parable po nito is patungkol po sa mga tao, sa mga rich people. Di naman po lahat siguro, pero kakibat po siguro ng isang mayaman na tao, isang rich na tao is
yung kanyang possession. Doon po sinusubok or doon po tinetest ni Jesus, ni God, ang pananampalataya ng isang tao. Kaya mo bang ipagpalit ang pagsunod mo sa iyong kayamanan? Yun po, bali, sinusubukan po, yung parable po na to is para po sa mga yaman na tao that time na marahil sobrang yung treatment po siguro nila sa mga hirap is ganito na lamang, hindi nila or hindi sila nag-share, talagang acquire lang sila ng kayamanan na wala naman po talagang halaga pagdating sa eternal life. Yun po, ang parable po na to tinuturo sa atin na despite na binibless tayo ni Jesus, binibless niya tayo ng maraming blessing financially through sa work, sa trabaho natin, sa business, sa anumang pong financial blessing, maaaring physical blessing din po. Yung mga unseen blessing natin na peace of mind, lahat po yan galing kay Jesus. Ngayon, pero hindi po yun na assurance or hindi po yun porket binibless tayo is doon na po tayo magpo-focus or doon na po tayo kaya natin sumusunod kay Jesus ay dahil tayo binibless. Hindi po dahil doon. Kundi kaya natin iwan lahat yun, kung blessing man o wala, kung lahat po ng kayamanan natin dito sa mundo, para lang sumunod sa ating Panginoon. Yun po, para po makarating tayo or makamtan natin yung ating treasure is yung kingdom of God. Ganoon din po, si God ay meron din po siyang hidden treasure. Yung hidden treasure po niyon is yung tayo. Tayo po yung hidden treasure niya. Na ginawa niya po lahat nung nakita niya po tayo. From sa ilalim ng lupa, hinukay niya po tayo eh. Tapos nang nakita niya po tayo, ang ginawa niya is binili niya yung lupa. Yung po in-offer niya, binenta niya po lahat kanyang ari-arian. Yung po yung pag-alay niya na kanyang anak na si Jesus para lang bilhin tayo. Kasi tayo yung kanyang treasure. Si God, tayo naman po yung treasure. At ginawa niya yun para makuha niya tayo is ibinigay niya ang kanyang buntog na anak, si Jesus, para tayo maligtas. Nawa po ang ating parable ngayon ay tayo po'y natuto, tayo po'y nalaman natin kung ano po yung kahalagahan or meaning po na sinasabi, tinuturo ng ating Panginoong Kristo sa parable natin. Dito lamang po tayo magtatapos at marami po tayong mga series pa patungkol sa parable ni Jesus sa mga susunod na Friday at Wednesday online service natin. Bago po tayo matapos, samahan niyo po ako sa uling panalangin. Lord, salamat po sa oras na to sa natapos naming gawain. Salamat po sa iyong salita. Tunay nga po na ang kayamanan sa mundo ay temporary lamang po. Ito po ay, alam namin, ito po ay galing sa iyo at hindi po masama na kami ay i-bless dito sa lupa. Pero Lord, habang kami ay yung binibless, patuloy mo kami binibless financially, spiritually, physically, Lord. Tulungan mo po kami maging hindi ma-pride, hindi kami matuon, ma-addicted sa aming kayamanan dito sa lupa, kundi mas lalo kami mapalapit sa iyo, Lord, sa iyong kalooban. Nang sa ganun, Lord, magkaroon kami ng eternal life dahil alam namin walang value yung wealth namin, anumang bagay sa mundo. Ang nagba-value sa eternal life is yung pananampalataya namin, Lord. Muli, salamat po. Samahan po kami sa bawat pagsubok namin kinakarap. Ito man po'y nabigat or hindi man mabigat or ano man po pagsubok na dumarating, kami samahan niyo po. Patuloy niyo patatatagin ng aming pananampalataya, Lord. So, muli kami salamat. In His name we pray. Amen. Yun po.
Maraming salamat po. Nawa tayo po na-bless ngayong gabi at kung bago niyo po bago po tayo mag-end, maaari niyo pong i-share yung live stream natin ngayon, yung video na to para po marami po tayong ma-reach na ibang tao hindi pa nakakalala sa ating Panginoon. Muli po, maraming salamat po. God bless.